Makinig ng mabuti, isulat ang titik ng tamang sagot, babasahin ko ng pangalawang beses. Kaya makinig ng mabuti. Una, sa pangungusap na ipinagluto ni Ana ng hapunan ang kanyang pamilya, ano ang focus ng pandiwa? A. Tagaganap, B. Ganapan, C. Tagatanggap, D. Kagamitan. Sa pangungusap na ipinagluto ni Ana ng hapunan ang kanyang pamilya, ano ang focus ng pandiwa? A. Tagaganap, B. Ganapan, C. Tagatanggap, D. Kagamitan. Pangalawa, alin sa sumusunod ang halimbawa ng pangungusap na existential? A. Masipag mag-aral si Liza, B. May mga aklat sa mesa, C. Nagbabasa ng nobela si Carlo, D. Napakaganda ng tanawin. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pangungusap na existential? A. Masipag mag-aral si Liza, B. May mga aklat sa mesa, C. Nagbabasa ng nobela si Carlo, D. Napakaganda ng tanawin. Pangatlong tanong. Sa salitang pinakamahusay, ano ang tawag sa panlaping pinaka? A. Unlapi, B. Gitlapi, C. Hulapi, D. Kabilaan. Sa salitang pinakamahusay, ano ang tawag sa panlaping pinaka? A. Unlapi, B. Gitlapi, C. Hulapi, D. Kabilaan. Pang-apat na tanong. Alin ang nagpapakita ng pagbabagong morphophonemico? A. Bahay, bahay-bahayan, B. Pam plus pinto, pampinto, C. Mag plus aral, mag-aral, D. Plus takbo, tumakbo. Alin ang nagpapakita ng pagbabagong morphophonemico? Bahay, bahay-bahayan, B. Pam plus pinto, pampinto, C. Mag plus aral, mag-aral, D. Plus takbo, tumakbo. Panglimang tanong. Ang bahayag na hindi naman pangit ang kanyang ginawa ay maaaring magpahiwatig ng positibong pagtataya kahit negatibo ang anyo. Anong konseptong semantiko ang higit na kaugnayan nito? A. Denotasyon, B. Konotasyon, C. Homonimia, D. Sinonimia. Ang pahayag na hindi naman pangit ang kanyang ginawa ay maaaring magpahiwatig ng positibong pagtataya kahit negatibo ang anyo. Anong konseptong semantiko ang higit na kaugnayan nito? A. Denotasyon, B. Konotasyon, C. Homonimia, D. Sinonimia. Pang-anim na tanong. Alin ang nagpapakita ng code switching? A. Nagpunta kami sa palengke kahapon, B. Nag-aral ako ng Filipino at panitikan, C. I will submit the paper tomorrow dahil may pasok pa kami, D. Masarap ang pagkain sa karinderya. Alin ang nagpapakita ng code switching? A. Nagpunta kami sa palengke kahapon, B. Nag-aral ako ng Filipino at panitikan, C. I will submit the paper tomorrow dahil may pasok pa kami, D. Masarap ang pagkain sa karinderya. Pang-pitong tanong. Sa pag-aaral ng wika, ang morpolohiya ay pangunahing tumutukoy sa A. Pagbuo at kayarian ng mga salita, B. Wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangungusap, C. Pag-aaral ng tunog ng wika, D. Kahulugan ng mga pahayag. Sa pag-aaral ng wika, ang morpolohiya ay pangunahing tumutukoy sa A. Pagbuo at kayarian ng mga salita, B. Wastong pagkasunod-sunod ng mga pangungusap, C. Pag-aaral ng tunog ng wika, D. Kahulugan ng mga pahayag. Pangwalo, alin ang pinakamainam na halimbawa ng Jexis pamanahon? A. Dito tayo magkita, B. Ako ang magsasalita, C. Bukas natin ipapasa ang proyekto, D. Siya ang kumuha nito. Alin ang pinakamainam na halimbawa ng Jexis pamanahon? A. Dito tayo magkita, B. Ako ang magsasalita, C. Bukas natin ipapasa ang proyekto, D. Siya ang kumuha nito.
Pang-siyam na tanong, sa pananalita, ang pahayag na maaari mo bang isara ang bintana ay literal na tanong. Ngunit, maaari magsisilbing pakiusap. Anong konsepto ang inilalarawan nito? A. Presupposition. B. Speech act. C. Morphema. D. Phonema. Sa pananalita, ang pahayag na maaari mo bang isara ang bintana ay literal na tanong, ngunit maaari nagsisilbing pakiusap. Anong konsepto ang inilalarawan nito? A. Presupposition. B. Speech act. C. Morphema. D. Phonema. Kasampung tanong, alin sa sumusunod ang nagpapakita ng presupposition? A. Kumain ba si Pedro? B. Tumigil na si Pedro sa paninigarilyo. C. Mag-aaral si Pedro bukas. D. Masipag si Pedro. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng presupposition? A. Kumain ba si Pedro? B. Tumigil na si Pedro sa paninigarilyo. C. Mag-aaral si Pedro bukas. D. Masipag si Pedro. Tapos na? Yes. Ngayon ay ating sasagutan ang aking mga katanungan. At mag-rotate kayo. Counterclockwise. 1, 2, 3. Para sa unang katanungan, sa pangungusap na ipinagluto ni Ana ng hapunan ang kanyang pamilya, ano ang focus ng pandiwa? C. Tama. C. Taga-tanggap. Alin sa sumusunod ang halimbawa ng pangungusap na eksistensyal? B. Boy. Tama. May mga aklat sa mesa. 3. Sa salitang pinakamahusay, ano ang tawag sa panlaping pinaka? Unlapi. Tama. Unlapi. Pang-apat, alin ang nagpapakita ng pagbabagong morphophonemico? Ano? Anong sagot? Sinong nagsagot ng B? B ako. Sinong nagsagot ng B? Tama! Dahil ang morphophonemico ay yung bang pam. Di ba? Di ba pam? Maging pam. That's pam binto. Panglima, ang pahayag na hindi naman pangit ang kanyang ginawa ay maaaring magpahiwatig ng positibong pagtataya kahit negatibo ang anyo. Anong konseptong semantiko ang higit na kaugnay nito? Anong sagot nyo? Denotasyon? B. Konotasyon. Yung pang sinabing denotasyon, nagsisilbi sa diksyonaryo. Konotasyon? Diba? Pang-anim, alin na nagpapakita ng code switching? Pinaka-madali lang ito. C. Yes! Tama! I will submit the paper tomorrow dahil may pasok pa kami. That's code switching. Pang-pito, sa pag-aaral ng bingka, ang morpolohiya ay pangunahing tumutukoy sa... Anong sagot nyo? C. C? Yes. C? Mali! Pagbuo at kayarihan ng mga salita. A. Pangwalo, alin ang pinakamainam na halimbawa ng Jexis pamanahon? Anong sagot nyo? C. Tama, dahil sa Bukas. Pang-siyam, sa pananalitat, ang pahayag na maaaring pangisara ang bintana ay literal na tanong. Ngunit maaaring nagsisilbing pakiusap. Anong konsepto ang inilalarawan nito? Hindi. Tama, speech up. Pang-sampo, ang huling tanong. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng presupposition? A. C. Wala sa inyo ang nakasagot. Ang tamang answer ay B. Tumigil na si Pedro sa paninigarilyo. That's preposition. Oh. Sige. Sino ang nakakuha ng perfect score? Wala. Walang naka-perfect? Wala. 9. Wala. 9. Ay, balik sa ano? May-ari. May-ari. 3. 3. 7? 7? Kayo lahat 7? Dili. Wow!
Bakit? Ma'am, hindi kami nagkukopyahan. Ay, di ko ta Six. Okay, magaling. Seven. Maraming salamat sa pagsagot. Naway, mag-aral pa kayo ng mabuti para ma-perfect nyo na. Yay! Opo. What is the general? Wala.